A day in my life on the first day of Lead Conference 2024. Hi, I'm Miss Grace. Samahan niyo ako sa mga naging ganap ko noong Lead Conference. Ito ay noong March 28, 2024, nagaganapin namin for 2 days. At dito nga pala sa Camp Benjamin Alfonso, Cavite. Lahat ng pastors and leaders ng buong DFCCI sa buong Pilipinas ay naririto ngayon. Mga 7:30 pa lang andito na kami sa Camp Benjamin and inantay muna namin yung iba naming mga kasama from Liavac dahil dito na ako nagmula sa Laguna. Pagdating ng iba naming kasama na galing pang Quezon ay kumain muna kami tapos punta na kami sa venue. Grabe guys, napakalawak nitong Camp Benjamin na to. And napakaganda niya. Saktong-sakto dahil mainit ngayong araw na to. And thanks God dahil hindi naman umulan. Every year na tong conference na to sa lahat ng mga leaders tuwing Holy Week. And this is my first time nga na umattend dito sa conference na for 2 days. Kasi dati ay 1 day lang. Then yan yung venue namin yung sa court. Bago nga kami pumunta doon ay kinuha muna namin yung aming mga ID tapos itong booklet. So ako na nga namigay ng mga booklet tapos yung food stuff dahil wala kaming kakainin kapag wala kaming food stuff. Tapos si Jing naman yung namigay ng mga ID. And then sa ID namin may nakalagay dyan kung anong mount kami. Ibig sabihin dun yung group namin. Then ang group ko ay Mount Nebo. Tapos ang kasama ko pa dyan ay si Jedy. And ayan, dito kami sa court mag-conference. Nasa 500 to 600 yata kaming naririto ngayong lahat. Medyo mainit nga lang pero hindi naman yung naging hadlang para hindi kami makinig ng Word of God and makapag-worship sa Panginoon. Mga 9 AM nag-start na kami sa aming gawain and syempre nagsimula sa praise and worship, then sa icebreaker, and syempre ang Word of God na pinangunahan ni Reverend Mario Viña. And every after the message ay nagdi-discussion kami per group kaya makakakilala ka talaga ng bago sa mga ganitong event, sa mga ganitong conference. And syempre the exciting part, ang lunchtime. Nakapak na nga lang yung aming mga food tapos inaabot na lang ng mga staff nitong Camp Benjamin para hindi na kami mahirapan sa pagpila. Yan nga pa na ibang mga kasama sa mga taga-Liavac na mga leaders. And after the lunch, nagpahinga lang ng konti tapos balik na ulit dito and then nagsimula ulit sa praise and worship bago gawin ng ibang bagay. After ng praise and worship ay sinabi muna sa amin kung saan yung rooms namin and then kung sino yung mga kasama namin. And nirelease na muna yung mga susi para makapagpahinga muna kami sa aming mga rooms. Pagdating pala namin ay hindi agad kami dumiretso sa room namin kundi dumiretso na agad kami dun sa hall dahil may exact time para mag-check-in kami sa rooms namin. Ayan, dito nga pala kami sa Shalom Hotel at ito nga pala yung ibang mga pastors ng DFCCI. At ito po ang poging pastor namin, si Pastor Sunny. And syempre magkakasama ang mga girls sa room at mga boys sa kanilang room. O diba hanggang 3rd deck yung higaan namin. Kaya talagang kasyang-kasya kaming lahat ng mga girls. And after namin magpahinga, siguro mga 2 oras or 1.5 oras, ay bumalik na ulit kami dito sa venue, sa court. Ako nga ay naligo niyan dahil sobrang init talaga. Kanina nga magkakasama ay yung per group na per mount and ngayon naman ay per district ka magkakasama. And always sisimulan sa praise and worship ang gawain. Kahit napakainit, patuloy pa rin na nagwo-worship sa Panginoon because as a worshiper and leader ng church, kahit nasan ka man, kahit anuman sitwasyon at kahit mainit or maulan pa man yan, hindi ka magpapapigil para makapag-worship ng totoo at the best para sa Panginoon. After praise and worship, nagkaroon ng testimonial journey ang DFCCI Davao. Nag-practice muna kami ng DFCCI Yale. Nag-preach na din si Pastor Kim Liantada. Bali, 8 session nga kami, 4 ngayong araw na to and then 4 sa next day. After ng dinner namin ay nag-practice na kami ng District Yale and sa Laguna kami nakabilang. Grabe guys, nakakamiss yung youth camp and ngayon na lang naulit yung ganito pero hindi naman youth camp lead conference. Hi guys, okay pa kayo? After namin mag-practice ng District Yale, nagsimula na ang lead launching. And after that, nag-present na bawat isa ng kani-kaniyang Yale. Laguna!
And then ito naman yung DFCCIL namin lahat. Keep your feet! Vision! DFCCI is united to love churches, nations, and beyond! May mas lalakas pa dyan, DFCCIans! Give me an M! Vision! Proclaim the gospel and multiply disciples! Give me a C! Jesus is the best! Together, we will evangelize, engage, equip, empower! Grabe yung ginawa ng Lord sa gabing ito, guys. Yung gestures na makapag-church plant kami sa buong Pilipinas. And naniniwala kami na may gagawin yung Panginoon. And ngayon palang gumagawa na yung Lord sa buhay ng bawat isa. At malay mo, ikaw na nanonood ngayon ay masharean din namin ng Word of God at makilala mo rin yung Panginoon sa buhay mo. At alam mo ba, kapag nakilala mo yung Lord sa buhay mo, grabe, the best yung mangyayari sa buhay mo. At ito yung pangyayari hindi mo pagsisisihan. At ayun na nga, mga alas 9 na yata niyan or alas 10 na. After ng gawain ay pumunta na kami sa room namin and yung iba naman ay nag-night swimming pa. Pero kami hindi na namin kinaya kaya naglinis na lang kami ng katawan namin at lumabas na muna kami. So ayun lang yung naging ganap ko nung first day and the second day of lead conference. Hi, I'm Miss Grace. Samahan niyo ko sa mga naging ganap ko nung second day. 5:30 pa nga lang ay nagising na kami dahil kailangan na namin maligo para hindi kami malate. Marami kasi maliligo ngayon. After namin mag-prepare ay pumunta na agad kami dito sa court. Mga 8 AM to at oras na ng breakfast. After namin mag-almusal ay naglakad-lakad lang kami dito tapos nagpicturan. Grabe ang ganda, guys, and ang aliwalas dito sa Camp Benjamin. 9 pa naman yung start ng gawain kaya naman nagpicturan muna kami dito. Kaya na nga tinatawagan na kami kaya naman punta na agad kami dito sa court. For today's video nga ay magkakasama ulit yung mga kaka-group, yung prayer mount, dahil magkakaroon mamaya ng treasure hunt. Ayan, as always, mag-start tayo sa praise and worship bago ang lahat. After that, ay nag-preach muna si Pastor Roy and then nagkaroon kami din ng discussion after the message. Pagkatapos noon ay nag-present ng bawat isa ng kanya-kanyang yell. And then lumabas lang kami lahat para magpicturan. After namin mapicturan lahat ay nagsimula na ang treasure hunt or ang team building namin and then start kami sa station 4. Every station ay may maglalaban na 2 group and kada laro mo, kada station is merong points na makukuha ang bawat isa. And then dito nga kami nag-start and natalo kami sa unang laro namin. Pero may points pa rin naman yan. And then ito naman yung next station namin sa station 3 kung saan ang bawat players ay maglalagay dyan ng tig-iisang items at saka dadalhin sa finish line. Kailangan ay walang malalaglag na mga items dahil every items ay may points. And syempre sa point na to kami ang unang natapos at walang nalaglag sa amin kahit isang items. And next station 2 naman kami kung saan may picture na ipapakita sa amin tas kailangan magayan ng bawat group. Bilang lang sila ng 10 seconds para makuha namin yung picture at makapag-post kami katulad ng nasa picture. Medyo mahirap lang kapag madami na yung mga tao sa picture and nalilimutan agad namin kung paano yung post ng bawat isa. Kaya yan, nagkakagulo na kami. Hindi namin alam kung paano namin iaayos yung picture namin. After that, ay pupunta na kami sa next station namin at ayan, nakakasalubong namin ang ibang mga group. Ang sumunod na station namin ay ang station 1 kung saan meron lang kaming 1 minute para makuha ang bawat isa. Una ay isa muna ang tatakbo, pangalawa ay kukunin nyo yung 2, sunod ay yung 3 na hanggang sa maubos yung member sa isang group. At ayan, halos sabay lang kami ng kalaban namin na 1 minute and 2 seconds lang. Kaya lang
magkakapatid yung tali namin dyan. And then last na station, ang station 5. Dito ay kailangan namin gayahin ang nakasulat na relevant to multiply. Gamit ang marker na ito na hila-hila ng lubid or ng yarn. Ito na yata yung pinakamahirap na station na nagawa namin. Pero at least hanggang sa relevant to kami dyan. Pero sila, ewan ko lang, sila yung kalaban namin sa station 5. After ng team building, nag-lunch lang kami, tapos nag-check out na rin kami sa room namin. Pinaglalabas na namin yung mga gamit namin. After noon ay nag-praise and worship ulit kami lahat at andito na kami, magkakasama na ulit yung per district. Pagkatapos noon ay nagkaroon ng divided group. Kami to magkakasama ang mga young pro, iwalay din ang mga youth, men's and women's, tapos yung mga pastors and then yung pastors kids. And then ang speaker namin dito sa mga young pro ay si Pastora Pia. And ang topic ay pursuing balance. Grabe, sobra ako na-motivate sa preaching ni Pastora Pia. Pagkatapos ng divided discussion ay napunta na kami dito sa court. At ang pinakalas na nag-preach ay si Bishop Larry. After noon ay nag-awarding na. At ang group nga pala namin ang Mount Nebo, ang pangalawang nanalo sa ginawa naming team building. Then nagpicturean na rin dito per district and then closing prayer dahil uwi na. Grabe, ngayon palang excited na ako sa next year namin ganitong ganap na leaders conference. Share ko lang guys yung preaching ni Pastor Pia sa aming mga young pro. Sa lahat naman nagtatrabaho na dyan, gusto ko lang din share to sa inyo na kailangan i-balance natin yung life natin na hindi lang tayo puro trabaho, hindi lang tayo laging busy dapat, kundi dapat magkaroon tayo ng oras para sa family natin, sa friends natin, sa spiritual family natin, at lalong lalo na magkaroon tayo ng oras para sa Panginoon sa devotional life natin. Minsan kaya lagi tayo na-stress, na-pressure at nagkakaroon ng anxiety yung mga working dyan. Sometimes ay kulang na talaga sila sa devotional life at hindi na natin nababalance yung buhay natin. Minsan puro work na lang tayo. Magkaroon ka rin ng time sa Lord and then sa family mo and magiging masaya ka. And yun lang guys, thank you for watching. Bye!